Welcome to MMM's free YouTube channel. Hope you enjoy my videos. Don't forget to like, share, and subscribe. I'll appreciate it a lot. Kabanata 4, ang pagbabalik paunawa. Ang susunod na tagpo ay maaaring may mga maseselang tema na hindi angkop sa ibang mga tagapakinig. Biglang nagtayuan ang mga estudyante dahil sa gulat sa mga nasasaksihan. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi ka lang isang pipitsuging tao? Iyan ba ang gusto mong ipahiwatig? Sigaw ni Giso Kim. Nakaharap siya kay Aijan habang nakahandusay sa paligid ang mga pinatumba nitong kasamahan. Tinitigan lang siya ni Aijan nang walang emosyon. Walang hiya ka, sagutin mo ako. Mabilis na nagpakawala ng sipa si Giso, sa isip niya, sapol na ito sa mukha. Pero sa isang kisap mata, madali itong nasangga ni Aijan sa paraang tila napakanatural lang. Hindi maaari, nasangga niya yun, gulat na sambit ni Giso sa kanyang isip, pero itong kasunod ay hindi niya na makikita. Muling nagpakawala ng sipa si Giso, pero muli itong nasangga ni Aijan nang walang kahirap-hirap. Hinawakan ni Aijan ang paa ni Giso, at bago pa man makakilos ang huli, isang kamao na ang tumama sa kanyang mukha. Tumilapon si Giso Kim at hamampas sa sahig, duguan ang kanyang ilong. Walang hiya, bulong ni Giso, pero nang tumingin siya kay Aijan, isang kakaibang kilabot ang naramdaman niya. Nakita niya ang mga matatalas at seryosong mata ni Aijan, biglang sinundan ito ng isang malakas na sipa mula kay Aijan na tuluyang nagpatambas sa kanya, bumagsak ang kanyang ulo sa sahig, at tila tumahimik ang buong mundo. Sina Jae-hyung Lee at Hye-wak Jin-ju ay natulala, hindi nila akalaing mapapabagsak ni Aijan ang apat na siga na yun ng mag-isa, maging ang kapatid ni Aijan na si Daeunyu, at ang kapatid ni Giso na si Hwee-jin, ay hindi makapaniwala. Anong nangyari? Tanong ni Hwee-jin sa kanyang sarili habang nakatingin si Aijan sa kanya. Nagsimulang maglakad si Aijan patungo sa kanila, bakas ang takot sa mukha ni Hwee-jin, nakatitig siya sa kamao ni Aijan, iniisip na baka siya na ang susunod na sasaktan, pero biglang sumigaw si Daeun. Aijan, tama na, sabi ni Daeun habang hinahawakan ang kamay ni Aijan. Binubuli ka pala nila noong una pa lang, tugon ni Aijan sa seryosong tono. Nagulat si Daeun, di ba yan din ang ginawa nila sa iyo ngayong araw na ito, dagdag ni Aijan nang mapansin ang pasa sa pisngi ng kapatid. Napayuko si Daeun, paano niya nalaman, ibig sabihin, ang lahat ng ito ay dahil sa akin, napangiti siya ng pilit at nagpanggap na maayos lang ang lahat. Ako lang talaga ito, kaya pakiusap, tumigil ka na, pagmamakaawa ni Daeun. Sige, umalis na tayo, sabay na tayong maglakad papunta sa classroom mo, sagot ni Aijan. Naunang lumakad si Aijan at sumabay si Daeun habang ang mga tao sa paligid ay nakatingin ng may halong takot, nang makalayo na sila, nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Grabe, tigasin pala ang bagong solte na yun, no? Ani Jae-hyung Lee, sa loob-loob nila, nagpapasalamat sila na hindi nila tinuluyang kalabanin si Aijan. Habang naglalakad, hindi pa rin makaget over si Daeun, hindi ko akalain na ganoon ka pala kagaling makipaglaban, nagulat ako. Parang ganoon na nga, tipid na sagot ni Aijan, patawad uli, sabi ni Daeun. Para saan? Dahil sa akin, napasubo ka sa gulo, kahapon napalaban ka, tapos ngayon heto na naman. Tumingin si Aijan sa kanya ng seryoso, huwag mong sabihin yan, sa lugar na aking kinagisnan, ang mga tao ay walang pakialam sa isa't isa basta hindi sila ang nahihirapan, ngunit kahit ang ganoong mga tao ay natututong makialam kung ang pamilya na nila ang nadadamay. Pamilya, ulit ni Daeun, oo, tugon ni Aijan, naalala niya ang mga madidilim na misyon niya noon at napaisip kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pamilya. Pero, hindi mo pa rin kami maalala ni Lolo, di ba? Malungkot na tanong ni Daeun. Oo, tama ka, hindi ko pa rin maalala ang nakaraan ko. Pero hindi niyo mababago ang katotohanang pamilya tayo, sagot ni Aijan nang may tipid ng ngiti. Namula ang mga pisngi ni Daeun at tila nataranta. Sige, okay na ako ngayon, bumalik ka na sa klase mo. Gusto kitang ihatid sa silid mo, hirit ni Aijan, nagawa mo na, nandoon na yung classroom ko, sige, see you later. Mabilis na pumasok si Daeun habang naiwang nakangiti si Aijan bago bumalik sa sariling silid. Pagpasok ni Aijan sa kanyang classroom, sinalubong siya ng mga kaklase. Bro, nilampaso mo silang lahat, ano bang itinuturo sa paaralan sa ibang bansa? Bilib na tanong ni Jae-hyung Lee. Tama, bro, talagang binugbog mo yung mga noob na yun,
napakaastig mo, dagdag ni Hywak Jinju. Umupo lang si Aijan sa tabi ni Yongchan Park, alam mo, sa totoo lang, sa tingin ko rin, napakaastig mo, mahiyain pero tapat na sabi ni Yongchan, napangiti na lang si Aijan. Habang sa kabilang classroom naman, malakas na hinampes ni Giso ang mesa. Nakakainis, may kakaiba sa bastardong yun, hindi siya parang tipikal na high school student kung lumaban. Ano ka ba, maghapon ka na lang bang uupo dyan, pang-uudyok ni Huijin, nagawa lang niya yun dahil hindi kayo handa, tambangan niyo uli, hahayaan niyo na lang ba na ganituhan kayo ng isang bobo? Tumahimik ka na nga, Huijin, sigaw ni Giso, ikaw ang lumaban sa kanya kung sa tingin mo ay madali lang siya. Excuse me, huwag mo akong sigawan, huwag mong isisi sa akin na natalo kayong lahat ng isang lalaki lang, sagot ni Huijin. Nagngit-ngit sa galit si Giso pero agad na tumalikod si Huijin at malakas na isinarado ang pinto. Nagdadabog siyang naglakad sa hallway, napakawalang silbi nilang lahat, mga talunan. Pagpasok niya sa sariling classroom, tiningnan niya si Daeon na tahimik na nakaupo, mukhang maswerte ka, Daeon, pakutsang sabi ni Huijin, kasi pwede ka nang pumasok ng walang inaalala, dahil tatakbo ka lang sa kuya mo kapag may nangyari sa'yo. Tama ako, di ba? Hindi sumagot si Daeon, lalong nagalit si Huijin, ngayon, hindi na niya ako pinapansin, dahil sa lalaking yun. Feeling niya pwede na niyang gawin ang lahat at balewalain ako, hindi ko hahayaang matapos ito ng ganito lang.